Pangulong Bongbong Marcos nagpakumbabang binisita ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Mas makapangyarihan pa sa Amerika, kung saan pati si Donald Trump ay yumuyuko sa lider ng bansang ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. It is a great honor and certainly a pleasure to join you this evening as we commemorate a significant milestone. And as such, it is especially fitting that we are commemorating this milestone here in historic Intramuros, the heart of old Manila, where centuries of faith and history converge. Dear friends, at the heart of our relationship with the Holy See is a shared commitment to peace, human dignity, and social justice. We walk together, championing dialogue over division, reconciliation over conflict, and service over self-interest. These values continue to anchor our partnership, extending beyond history into practical, transformative action, making our relationship not just a formality, but a living testament to a shared faith and purpose. PBBM binisita ng pinakamakapangyarihang bansa, mas malakas pa sa Amerika, dumating sa Pilipinas. Ito ang bisitang hindi kayang pantayan ng anumang armas o bilyong dolyar, habang abala ang mundo sa pagkipag-alyansa sa Amerika o China o Russia. Isang mas makapangyarihang pwersa ang nagpakumbaba at binisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ayuntamiento de Manila. Alam niyo ba ang Holy See o ang Vatican? Malit lang ito, pero ang pinakamalakas at sentro ng espiritual na kapangyarihan sa mundo ay nakiisa kay Pangulong Bongbong Marcos para sa ika-75 anniversary ng ating diplomatikong relasyon. Bakit sinasabing ang kapangyarihan ito ay higit pa sa US at Russia? Ano ang secret partnership na ito na nagpapatibay sa pundasyon ng ating bansa? Sa isang makasaysayang resepsyon sa Intramuros, ang puso ng lumang Maynila, pinarangalan ni PBBM ang 75th anniversary ng formal diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Vatican. Kasama ang apostolic nunsyo na si Charles John Brown, ipinagdiwang ang ugnayan hindi lang politikal, kundi nakaugat sa mahigit 4 na siglo ng pananampalataya ng Roman Catholic sa bansa. Sabi ng PBBM, ang Vatican ay naging katuwang natin sa nation building sa pinakamahalagang sandali ng ating kasaysayan. Hindi ito tungkol sa military power, kundi sa lakas ng moralidad at pag-asa na binibigay ng simbahang Katolika sa ating kultura, edukasyon at mga ospital. Bakit natin sinasabing mas makapangyarihan pa ang Vatican kaysa Amerika? Dahil ang Amerika ay may hangganan ang teritoryo, pero ang Vatican ay may kapangyarihan sa puso ng bilyong-bilyon na tao sa buong mundo. Kahit maging si Donald Trump at sinuman ng mga presidente ng mga bansa ay yumuyuko sa lider ng Vatican. Kinikilala ni PBBM na ang pananampalatayang Katoliko ang sentro ng ating identity bilang mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, ang ugnayang ito ay higit pa sa formalidad. Ito ay isang living testament ng ating pangako sa kapayapaan, dignidad ng tao at katarungang panlipunan. Exactly 75 years ago, the Philippines and the Holy See established formal diplomatic ties. Yet, our connection runs far deeper, rooted in over 4 centuries of Catholic presence here in the Philippines. And as such, it is especially fitting that we are commemorating this milestone here in historic Intramuros, the heart of old Manila, where centuries of faith and history converge. Habang ang ibang bansa ay naghahanda para sa giyera, ang Vatican at ang Pilipinas ay naglalakad ng magkasama para sa reconciliation over conflict. Sa gitna ng kaganapan, nag-alay ng toast PBBM para sa kalusugan ni Pope Leo XIV. I invite you all to join me in a toast to the enduring friendship between the Filipino people and the Holy See, to the continued good health of His Holiness Pope Leo XIV. Mabuhay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Santa Sede. Maraming salamat po. Mabuhay! Binanggit din niya ang naging renewal ng liderato ng simbahan sa bansa nitong 2025, kung saan may 6 na bagong bishops at 4 na archbishops ang naitalaga. The Philippines saw significant renewal in 2025 with the appointment of 6 new bishops and 4 archbishops under Popes Francis and Leo XIV. Our partnership with the Church, however, extends far beyond our archipelago. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang ating mga misyonero at mga Pilipinong naglilingkod sa Roman Curia sa Vatican. Patunay na ang Pilipinas ay may malaking papel sa universal na misyon ng simbahan. Purihin ang ating Panginoong Diyos.
Colossus 4 verse 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na tinitimpla ng asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Kaibigan, ang pakikipag-ugnayan natin sa kahit kaninong bansa ay isang mahalagang aspeto ng ating pagiging Pilipino. Ngunit tayo ay dapat tumayo sa prinsipyo na ukol sa Biblia upang tayo ay makilala na ganap na anak ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, sa dami ng mga alyansa sa mundo, ang pinakamahalaga ay ang iyong ugnayan sa itaas sa ating Panginoong Diyos. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus na siyang tunay na hari na nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po sa mga alyansa na inyo pong inaalaw upang sa ganun ay magkaroon kami ng mga kaibigan at magkaroon ng mas matibay na nasyon. Pero wala nang mas titibay pa, Panginoon, pag kami ay nasa inyo at tumutupad sa kagustuhan po ninyo, sapagkat kami po'y mga anak po ninyo kung susundin po namin ang inyong mga utos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ganap na anak po ninyo at sundin ang inyong pong kalooban higit sa mga kalooban ng tao. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami, patnubayan ang bawat bansa, bawat literatura at bawat mamayan nito. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas. Salamat po. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.